Yes, sir. Actually, sir, kung pabalik ko, sir, yung panahon na naging platoon leader pa ako dito, sir, nung first encounter ko dito sa Alpha Company, sir, ng 14IB. So, ang sitwasyon kasi, sir, noon is talagang napakaraming kalaban dito, sir, sa Eastern Samar. Kasi ang kino-confront kasi ang area of operation kasi ng 14IB noon, 2019, sir, nung yun yung pagdating ko, is buong Eastern Samar na napakalaki talaga ng area. Napakalaki ng area. Kaya yung kalaban is free will din siya, sir, kung ano siya, versus doon sa naging tropa natin, sir. Ano bang mga magugulong lugar ng Eastern Samar doon? Yung pagdating ko, sir, doon sa area, sir, namin, nung sa Alpha Company ako, sir, ang magulo talaga doon, sir, is tong area, sir, ng may dulong, yung MacArthur ng Eastern Samar, yung Lorente, so yung Sampart, sir, ng Borongan. So yun yung dati, sir, yung magulo doon sa area ng Alpha. Pero yung pinaka sa buong batalyon, sir, sama natin yung part ng Hipapa, Dolores, Canavid area, sir. So, yun, sir, yung mga noon, sir, na lagi naming inooperitan. No? So, makikita mo talaga, sir, yung palaging informations ng kalaban sa ground, yung sighting. Kaya, hindi kailangan baliwalain, sir, kapag may mga ganun sighting. Kaya nung time na yun, sir, yung first encounter ko, is yun na talaga, sir, na A1 info, sir, na merong sir, may sighting ng kalaban doon sa area ng may dulong. That's why, sir, nagkaroon, sir, ng operations. So nagkataon din, sir, na yung panahon na yun, sir, nagkaroon ng test mission, sir, yung Ranger. Kaya ang nagiging part namin noon, sir, nung time na yun, sir, is kami, sir, supporting effort kami. Blocking yung naging task namin, sir, doon sa test mission ng Ranger. So, ang situation, sir, is sir, medyo kailangan, sir, kailangan mag-regroup uli, sir, yung mag-regroup uli, sir, yung mga tropa, gawa ng nakalip. Kasi that time, sir, is sir, yung All Souls Day at saka All Saints Day break, sir. So nakauwi na yung tropa, sir. So ni-recall lang. So ni-recall din kami, sir. Actually, sa barko na ako nun, sir, Kasi ang sabi naman, sir, is this is only a privilege. Kaya pagka tinawag ka kapag ka may mission, talagang kailangan mong bumalik. So yun nga po, sir, ang nangyari. Bumalik kami, sir. At nung November 1 mismo, sir. November 1 mismo kami, sir, nag-jump off doon sa operations na yan. But prior niyan, sir, bago yung jump off namin, nagkaroon muna kami ng masinsinang briefing with our history doon sa may Borongan area, sir. Tapos nakita namin doon, sir, yung kuan nga, sir, yung iko-confront namin na kalaban doon sa ground. So ito na yung nagiging sir, ito yung mga nagiging task organization ng mga magko-confront doon, sir. So sa operations na yan, sir, is a brigade operations. So ang batalyon namin, sir, is naging supporting effort na lang doon, sir, sa part na yan, sir, kasi ang pinaka-main effort doon, sir, yung mga nag-test mission, sir. So nag-briefing kami, sir, mga alas 6 ng hapon ng 31. So pagkadating, sir, ng 01, sir, ng November 1 ng madaling araw, nag-jump off kami, sir. So pag-jump off namin, sir, is hindi namin, sir, na malayan, sir, na yung area na ginamp offan namin, sir, kahit na alas 12, sir, is pala, sir, is
masa pala yun, sir. So, nung time na yun, sir, hindi naman namin inisip yun, sir. Ang importante sa amin, sir, is ma-comply namin, sir, yung ano namin. Ma-comply namin, sir, yung binigay sa amin na mission. Nag-jump off kami, sir. Actually, yung yan po pa namin from area na kung saan kami nag-jump off, papunta doon sa first target mismo namin, sir, is 21 clicks. 21 clicks, sir, bago namin marating yung first target. Kaya pagdating namin doon sa first target, sir, is pang 5 days na namin. 21 clicks is 21 kilometers. Yes, Air sir. distance. Yes, sir. Opo, sir. Air Yung distance, up and down the hill, up and down the hill Opo, with sir. tubig. 21 clicks, sir. Air distance. So, yun nga po, sir. Dahil, sir, mahirap talaga yung terrain dito, sir, sa Samar. Yung tropa, sir, pagdating sa first target is talagang hindi na ganun, sir, ka-fresh. Dahil, sabi ko nga po, sir, yung terrain dito is maigang, tapos puro madaanan mo, puro tubig. So, sa first target namin, sir, doon ko nakita na talagang meron ng mga tuklap na mga paa yung tropa. Even ako, sir, ganun din yung ginawa ko. But, nasa ano naman natin, sir, ano naman ang sundalo na wala namang ganun. Basta as long as na kaya mo pang maglakad is go lang. Kaya tuloy-tuloy lang kami, sir, sa aming mission. So nakuha namin, sir, yung mga targets hanggang sa pagdating namin, sir, ng 7 days. Tumawag na ako, sir, na kailangan ng resupply namin, sir, kasi baka hindi naabot, sir, yung ano namin. Hindi naabot yung resupply namin kasi meron pa kaming target, sir, na 5 na kailangang i-hit. So, nung time na yun, sir, na pang 7 days namin, sir, pagtawag ko, ang sabi sa akin ng is meron nang nakaprepare, sir, na sir. However, hindi pa alam, sir, kung saan muna ilalapag yung But at least, naitawag ko, sir, yung kasi dapat advance ka sir, eh. Ngayon, sir, pagka dating namin nakuha na namin yung target namin ng D+, nung D+9 namin, sir. So, yung last target namin, sir, hindi na namin nakuha kasi malayo pa talaga, sir, nilalakarin namin, sir. Doon sa binigay sa amin mismo, sir, na overlay. Dahil sa sobrang hirap ng terrain. So, ang ginawa namin, sir, is kailangan namin, sir, na magtipid ng pagkain. Magtipid ng pagkain kasi hanggang 10 days lang yung dala-dala talaga namin. So, yung pang D+8 namin, bali pang 9 days namin, sir, kami yung leading, sir, actually. Kami yung leading nung time na yan, sir. Kasama namin, sir, yung isang section, sir, ng Charlie Company. So, ang nangyari, sir, since kami yung leading, nung nag-moving kami, sir, papunta doon sa magiging link up point namin doon sa isang section, sir, na nag-operate din, sir, is nakasalubong namin, sir, yung tatlong kalaban, sir, na siya, sir, pa-curve siya. Kaya blind curve. Kaya nung naglakad yung team leader namin, sir, is yung kalaban naman, sir, is may dalang sir, yung pangangaso, sir, na yung pang-aso na Replay. Oo, sir. Replay, sir. Tapos may dala siyang bag, tapos nakasombrero ng yung pang NPA, sir, na So, nung pumunta siya doon, sir, nung nasilip na ng namin, sir, siya yung agad, sir, yung natutukan ng namin, sir. Muntik pa sanang tumakbo, sir. Pero kaso lang, sir, nahawakan naman din siya, sir. Kaya nakuha, sir, yung sa kanya yung replay niya. The same time, sir, napadapa. Hindi pala namin nalaman, sir, na meron pang dalawa, sir, na nandoon sa likod niya. No? So, nung nangyari na yun, sir, hinabol namin.
tapos paghabol namin sir, sabay takbuhan sila sir. Nung pagdating doon sa may taas sir, sabay tiger jump sir yung dalawang intay na yun sir. Kaya hindi na namin sila sir nahabol. So ang na-hold na lang namin sir yung na-captured namin na isa. So yung na-captured namin na yun sir is sa pag-conduct natin sir ng CDR, na find out natin sir na ano pala siya sir, finance siya sir ng grupo. So ang mission niya talaga sir is paakyatin siya uli kasi meron silang ATO na gagawin. So mabuti na lang sir at na-captured natin sir siya at nalaman natin sir na may mga possible pa na TO sila na gagawin. So, yun sir, hanggang sa na-captured natin, itinawag ko agad sir sa taas na meron kaming na-captured sir na ganito at medyo big fish siya. Ang instruction naman sa taas sir is, sige dalhin nyo lang, basta ang importante is hindi siya makatakas at tanungin nyo kung ano yung mga naging affiliation niya at ano talaga, saan yung mga possible pa na mga initial sir na mga tanong para sabay-sabay na sir na magbaba doon sa batalyon. So, yun nga sir, habang naglalakad kami sir kasama siya dahil na co-op na natin, nagsabi na rin siya na ganun siya sir. Nag-conduct naman kami sir ng link up doon sir sa pinaka-CO ng nag-operate doon sir. So, yung CO ng Charlie sir, which is si Captain Pigon sir, siya yung nagdala sir doon sa isang section. So, nung D plus 10 sir, D plus 9, nag-link up kami with the group ni Captain Pigon. So, bali ang nangyari sir is hindi kami nakapag-link up sir kahit malapit lang kami. Gawa ng yung terrain sir, the same time yung mga araw, yung mga panahon na rin na yun sir, pahapon na. Kaya nag-ano na lang kami sir, nag-harbor na lang kami sa bawat session na mayroon kami. Then kinabukasan sir, dala-dala namin sir yung captured namin. Nakipag-link up kami doon kay Captain Pigon sir. So, eventually sir, nagka-link up nga kami sir, morning pa lang nagka-link up kami. Kasi ang purpose doon sir, bakit makipag-link up din kami doon sir? Kasi wala rin kami makain sir. Kasi pang 11 days na yun sir. So yung dala namin sir is 10 days lang. So na-compensate pa rin sir yung pagkain namin sir na yung araw na yan. Kasi wala na dapat kami makain sir eh. So kaganda, nandun din sila sir. At meron pa silang dalang pagkain dahil nung nag-jump off sila sir is 1 day sila delay sir eh. So, nagkaroon pa rin kami sir ng pagkain that day. So, dahil nga sir ang instruction sir is mag-link up tapos diretso na doon sir sa may sir, doon sa may sitio sir na kung saan dapat doon kami lahat magkita kasama yung isang grupo pa sir na nahiwalay sa amin. So, from link up area namin sir hanggang doon sir sa may kung saan kami sir mahahatiran sir ng resupply. Malayo pa sir na sa mga 18 clicks. So talagang challenging sir dahil yung terrain versus sir yung wala na kayong pagkain. So binaybay namin yun sir, halos hindi na kami nag-stop ng sir, pero yung security namin sir hindi na pa rin naman nawawala. Hanggang doon sa may hanggang doon sa kung saan ang pinangyarihan na namin sir ng ito sir yung first encounter ko. So binaybay namin sir hanggang nagsimula kami sir ng alas 8 ng umaga from link up point pumunta doon sir sa may sir sa kung saan sana dapat kami sir kuha ng mga resupply namin sir. So ngayon sir ang nangyari sir is tuloy-tuloy lang yung lakad namin nung pagdating po namin doon sir sa may sir sa isang area pahapon na yun sir ay nagkaroon kami sir ng halt nung
nag-halt kami, sir, ay kasi siyempre, sir, sa sobrang pagod, ay mga around 04:50 na siguro yun, sir, ng sir, ng hapon. Ngayon, sir, since masukal yung area, sir, kumbaga, yung area doon, sir, na pinasukan namin na paakyat, sir, na bundok, na kung saan doon na sana, sir, yung magiging harbor area namin, sir, ay doon pa talaga, sir, nangyari yung hindi ko makakalimutan, sir, na first encounter ko. Kasi pagka-stop namin, sir, nag-halt kami, and then yung mga medyo napatal na, sir, ay pinauna ko na. Yung mga gunner ko, sir, pinauna ko na. Kasi nang sa ganun, sir, yung lakad is hindi ganun kadili, sir. Kasi kapag pinahuli ko sila, sir, mas lalong mabagal. Lagi namin hinihintay. Mas lalo kaming matatagalan. Kaya nag-halt kami, sir, inaantay. Tapos konting inom ng tubig. Then hindi namin, nung nag-move na kami, sir, mga 3 steps lang, sir, nung nag-move na kami. Dahil masukal yung area, sir, tsaka mapuno. So, hindi mo na, sir, talaga hindi mo na alam, sir, kung ano bang meron dyan sa area. Kasi nga, sir, masukal, madilim na rin sa sir. Ang ano na lang, sir, is, peripheral vision mo na lang, sir, na malaman mo na ito yung daanan o dito ka dadaan para makapunta ka doon sa may high ground. So, 3 steps pa lang, sir, ng lakad namin, sir, automatic, sir, merong sumigaw, sir, may sumigaw na sir, bira na. Ibig sabihin, sir, paputukin na. So yung pala, sir, ang nakaabang pala sa amin dun, sir, yung lahat ng inupuan namin dun, sir, na area, yung papunta kami sa taas, sir, is nakapasok na pala kami, sir, sa killing zone. So yung sinabing bira na, yun din yung time, sir, na kalakas ng putok. Sir, yun ang unang narinig ko, sir, na malakas na putok. Boom! Yung pala, sir, landmine, sir, yung IED, sir, yung nakalatag doon, sir, sa amin. So pasok kami lahat, sir, yung 3 section. Yung 3 section na yun, sir. So sunod-sunod na yun, sir, na putok. Ako, sir, hindi ko malayan. Yung unang narinig ko lang na putok, sir, is yung pinakamalakas. Tapos sunod-sunod na. Tapos wala na akong marinig sunod, sir. Yung pala, sir, tinilapon na rin ako. Kasi nga sobrang lakas, sir, ng landmine. Ng IED na yun, sir. Ang IED kasi, sir, ang pagkalagay ng IED, sir, hindi yung nasa lupa. Kung ito yung puno, sir, dito nila nilagay, sir. Para nang sa ganun, sir, kapag nagkaroon ng explosion, sir, kapag sinitch na, sir, yung tama ng bala, sir, is papunta doon sa inyo lahat. Pag ganun. Hindi yung kapag dito sa baba naman, sir, ang mga shrapnel, sir, pag ganun. So, kaya, sir, ang nangyari, sir, halos fatal, sir, yung trauma namin. Automatic, sir, merong agad namatay doon, sir, sa grupo ng nasa gitna, sir, yung pinakinatamaan talaga. So, automatic, sir, may 2. So, natanggal agad yung kamay, sir. So, hindi na rin namin nahanap, sir, hanggat sa nilibing yung sir. Nilibing yung tropa natin, sir. Tapos, yung sa grupo, sir, nung pinakasiyo namin, sir, is meron din doon, sir, fatal din. Tapos, even yung CEO namin, sir, is tinilapon din siya, sir. Actually, sir, nakapag-command na lang siya, sir, after 30 seconds, sir. Yung medyo okay na, sir. Sobrang lakas ng putok, sir. Even ako, sir, ganun din yung naramdaman ko, sir. Kasi, ang putok, sir, is kumbaga, malapit lang talaga, sir, sa'yo. Titilapon ka talaga, sir. Kaya, naging wounded din ako that time, sir. Yung shrapnel, tinamaan din ako, sir, sa paa ko. Kaso lang, please lang, sir. At saka dito sa may ko, sir. Pero hindi ko muna yan, sir, ininda dahil alam ko na nakapa ko naman yung sarili ko habang nagpuputukan, sir, yung
doon sa taas. Kasi pagkatapos sir ng putok sir ng 6 na landmine, napasok kami lahat, may suppressive fire agad yung kalaban sir. Ang daming mong makikita sir na yung flash suppressor sir na sir, kumikititip sa taas sir. So, buti na lang sir, sa sitwasyon na yan sir, yung leading natin na dalawa sir, is hindi sila sir na fatal. Kumbaga kung ito yung kahoy sir na nilagyan sir ng nilagyan ng landmine na pinakamalakas sir, yung unang pumutok, nakatawid sila sir, dalawa. So, nung atakihin na sana kami ng kalaban sir after ng sila sir yung nag-i-entertain sir. Sila yung nag-i-entertain. While kami dito pa sa baba sir is mga buryong pa naman lahat sir kasi nga yun nga dahil nga sa landmine. Talagang nag-recover muna sir at nag-iisip muna sir at kanya-kanya muna sir na dapa. Kasi ang putok ng kalaban sir galing sa taas papunta ganun. Ngayon kung tatayo ka sir, automatic mahagip ka. Kaya nung time na yun sir, habang nakadapa ako na ganun, na find out ko sir na yung katabi ko yung private sir na under sa akin sa Alpha is tinamaan pala si sir ng M14 dito dahil sa suppressive fire. After nung burst of fire sir, dahil siya sir yung nasa harapan ko dahil yung pinaforward ko nga sila sir dahil mga na naging fatal na. Siya sir yung sumalo sir ng lahat ng sharp nail na supposed to be mapunta sa akin. So, ngayon, nakatayo pa siya nakaganon, tapos sabay suppressive fire sir, kumbaga pero medyo nakaganon siya konti pa sir, naka-apa siya konti, kaya tinamaan siya dito sir. Yung bala sir, lagpas dito hanggang dito sa may sir. So, nahawakan ko yung kamay sir, then habang nandun kami nakalay, dalawa, nakalay down, napapansin ko sir yung boses niya, hilik na sir, gano'n na lang sir. So, sabi ko sa kanya, huwag kang mawalan ng pag-asa bad. Kumbaga, doon pa lang sir, na part na yun sir, inano ko na huwag siya mawalan ng pag-asa at nandito pa, okay pa naman tayo, kahit pa natin labanan at lang. So, yung nangyari na yun sir, initially sir, tinignan ko muna, nag-observe pa rin ako sir, kahit na alam ko na naghihilik na siya sir, nag-observe pa rin kami. Sinabihan ako ng platoon sergeant ko na, sir, dapa ka ba? Kasi sir, kung hindi pa ako dadapa, kasi nga, tinignan ko nga muna sir yung kung hindi ako dadapa sir, hagipin pa rin ako nung suppressive fire ng kalaban galing sa taas. So, buti na lang sir, medyo nahinto sir yung suppressive fire nila, gawa dahil may nauna nga sir na leading ko sir, isang ranger sir at saka yung isang guide sir na talagang veterans na rin sir. So, sila sir yung nakipag-firefight doon sir. Dahil makikita mo sir yung doon talaga sa taas. Siguro estimated namin sir 30 to 40 yung mga kalaban na nandoon sir. Naka-3 po talaga sila sir. So, ang inaantay na lang nila sir na wala nang mag-react sa amin para i-assault nila kami. Pero hindi natin pinabayaan yung tropa sir. Gawa nung nakita natin sir na halos nagsisigawan na yung mga wounded. Tapos marami na ring namatay sir. Tapos ngayon sir wala pang sir, walang walang kumikilos na sir muna kasi dahil doon sir sa So nangyari sir, narinig ko na nagko-command na sir si CO namin sir doon sa taas. Nagko-command siya doon. Pero nakipag-firefight siya doon, sir. Yung kinukommand niya lang doon, sir, yung doon. Pero 3 lang sila, sir, na lumalaban kasi medyo naka-recover na siya. Ngayon dito sa baba, sir, walang gaanong sir, kasi yun nga, sir, dahil sa suppressive fire. Pero dahil nga medyo, sir, humina na yung sa taas yung yung pressure ng fire, nag-step up na ako, sir. Naisip ko, sir, na platoon leader ako. Kailangan ko kahit first encounter ko siya, pero yung takot, nandiyan lang yan sir Pero kailangan kong mag-step up sir kasi wala ka ng tropa na nakikita, wala nang gustong Pero may merong iba sir
mga hindi pa tinamaan, yun yung nakakausap ko pa. Kaya nung time na yun, sir, ako na yung nagsigaw, sir, na doon sa gitna. Kung sino pa yung, sir, gumapang muna ako, tapos kinausap ko yung platoon sergeant ko. Sabi ko sa kanya na, i-secure muna din natin itong sa baba bago natin kukunin yung mga wounded. Bago natin, secure natin yung mga So, yung isang platoon leader, sir, nandun nasa gitna. So, siya rin yung initially nag-secure doon sa mga tropa niya, sir. But ako, sir, yung talagang nagbigay ng command na kung sino pa yung buhay at saka may kakayanan pang lumaban, lapit lang sa akin. Tapos, kami, sir, mag-reconfire muna kami sa bawat gilid. So, ni-reconfire namin, sir, yung bawat gilid. Ngayon, sir, bago namin ni-reconfire yun, meron kasing dalawa tayong tropa, sir, na tumakbo, sir. Ang punto daw nila, sir, noon is kailangan nilang i-secure yung likod. So, pero since magabi na yun, sir, umabot na, sir, ng alas 6, madilim na talaga, sir, hindi pa pwede, sir, na kumalat. So, kailangan natin all-around security, alam natin kung saan yung tropa. Kaya nagkumanda ko, sir, na lahat ng mga punta dito, kung marinig niyo man ako, dito kayo sa gitna, magpuntahan kayo dito. So, dahan-dahan namin, sir, ginagapang, pati, sir, yung mga sugatan na nagsisigaw-sigaw. Sabi ko sa kanila, sabi ko sa platoon sergeant na puntahan mo, huwag mo muna sumigaw kasi baka mamaya yun yung magiging rason ng kalaban para atakihin tayo. So, ang isa rin sa ginawa ko, sir, kahit napatuloy, sir, yung firefight, sinabi ko rin po, sir, na walang magpaputok sa unahan kasi meron tayong tropa na walang magpaputok dito sa ulihan kasi may tropa pa tayo doon sa may taas. Baka yun yung mahagip. So, ang gagawin na lang natin dito sa mga paligid natin na sa baba. So, yun nga, sir. Abuti na lang, sir, na merong lumapit sa akin. Dahil yung iba, sir, kaya hindi pala, sir, walang nagsilapitan dahil wounded na, sir. Hindi na rin sila makatayo. So, kung saan sila, sir, doon na sila. So, patal na yung iba, sir. Kung sino na lang, sir, yun yung lumapit sa akin. At yung unang task yung pinagawa ko, yung pinasecure ko muna yung area, sir. Pinasecure ko muna yung area na para ma-ensure namin, sir, na wala na sa kalaban. Then mag-position na lahat. Then saka namin, sir, ilagay yung mga wounded sa gitna. So yung mga patay, sir, is i-determine na lang kung wala na talaga. Yun na, sir, yung medyo i-less priority natin. Sikapin natin na yung mga wounded, siya muna, sir, yung first aid. So, pagkatapos, sir, okay na, sir, na nakaporma na yung lahat ng tropa. Tapos yung mga wounded, sir, nilagyan na natin sa gitna. So, nilapatan agad natin, sir, ng first aid. Buti na lang, sir, yung mga kasamahan ko is talagang magagaling, sir, in terms of first aid. Kaya, kahit na fatal na, talagang na-sustain pa rin nila, sir, hanggang sa may deliver pa natin, sir, yung mga wounded dito sa may Borongan cities that time, sir. So, yung sir, yung pangyayaring yun, sir, is na kuha na natin, sir, nalagay na natin doon, sir, sa gitna, tsaka napacify na natin, sir, yung situation. Na yung mga wounded, huwag na magsigaw-sigaw kasi baka yun yung naging reason ng, sir, baka anuhin tayo, baka assaultin tayo ng kalaban. So, ang second task na pinagawa ko, sir, is pina-first aid ko lahat, sir, yung mga wounded. Tapos, andun man din yung platoon leader ng isang sir, siya na rin, sir, yung doon. Tapos, habang ako, sir, kami, napunta naman din si CEO sa baba, sir. Pinuntahan kami, kumusta. Pinaakyat ko, sir, muna, sir, yung pina-install ko muna, sir, yung radio kasi yun yung pinaka-importante na makabato kami sa sitwasyon namin. So, yung tropa ko, sir, pina-install ko muna, sir, habang hindi humupa pa yung putukan, sir. Tapos, nang na-install na, sir, kahit anong tawag namin, sir, dahil nasa low ground kami, hindi kami makakuha, sir, ng signal. So, wala kaming ibang choice. Pagkababa ni CEO, sabi ko sa kanya, sir, iakyat namin doon sa taas. Sabi niya, iakyat niyo doon sa taas. Yung tawag dito, yung antena ng radio. Nang sa ganun makatawag tayo doon at makakuha tayo ng reinforcement. Kasi
ang inisip namin, sir, nandoon pa rin yung kalaban kahit medyo umupa na. So, inakyat namin, sir, gumapang kami kasama yung mga kuan, sir, mga radio operator na walang tama, sir. So, yun yung ginawa namin, sir, inakyat namin. Doon kami, sir, sa may puno, sir, na kung saan doon, sir, pumutok yung unang landmine na pinakamalakas. So, pag angyat namin, sir, ng radio, buti na lang, sir, sumabit agad. Pagkasabit niya, sir, siguro kalabit kami, sir, mga 2 minutes, hindi talaga makontak. Buti na lang, sir, nung pagkalabit sunod, sir, nakontak na namin. So, doon na kami, sir, nakapagbigay ng namin, sir, nakapagbigay ng report namin, sir, na ito yung nangyari sa amin. So, ito na yung mga initials. So, doon ko rin na-find out, sir, na yung habang hinahanap namin, sir, yung NPA, sir, na na-captured namin, yung pala, sir, yung NPA na na-captured namin, sir, napasama din siya, sir, sa naputukan. Siya yung unang pinutukan ng landmine na tumama mismo sa ulo niya, sir. Actually, yung ulo niya, sir, wala na doon, sir, umiwalay na doon sa yung utak niya, sir, at saka yung katawan niya sumiwalay na. So, ginawa ni Sergeant Tadya, sir, actually, duyan ko pa nga yung ginamit, sir. Nilagay siya doon sa duyan, tsaka nilagay yung utak doon sa may duyan. So, yung na yun, sir, yung pagka nakuha nakausap nailagay na namin, sir, nailagay na namin yung mga patay tsaka naiwalay na namin. Doon na, sir, tumatawag kami sa taas na ito ba yung nangyari at kailangan namin ng reinforcement at yung direksyon ng kalaban is ganito. So, ang naging challenge na naman sa amin, sir, pagkatapos namin yun, is yung kung paano namin, sir, kung paano namin gawin na mag-survive, sir, yung mga wounded doon. Kasi yung mga wounded, sir, fatal talaga. Tapos, yung dala namin, sir, na mga tourniquet is hindi ganun, sir, hindi sapat para ilagay doon, sir, sa mga sa mga sugat nila. So, ang ginawa ko, sir, nagkumanda ko, sir, sa lahat ng sa tropa na nandoon na kaya pang gumalaw, na kunin yung lahat ng laman ng bag, ma-t-shirt man yan, malong man yan, tabtabin, at saka yun yung gamitin natin na pang hold ng sir, nang para hindi magkaroon ng loss of blood yung mga kasamahan natin. So, yun, sir, isa yun sa mga nakatulong, sir, na initiative natin na nakapag-isip pa rin ako, sir, na ganun ang gawin. Kasi nga, sir, kung hindi natin gagawin yun, sir, hindi natin mapipigilan yung dugo ng mga wounded ng mga tropa. So, mas marami pang masasama, sir, na mamamatay. So, yung huling, nung binilang namin, sir, ang naging, sir, naging patay that time, sir, 6 na, sir. Humabol yung isa nung alas 11 ng gabi. Yung tinamaan, sir, dito, nasabi ko, sir, na humihilig. So, sabi ko sa kanya, nagsabi pa rin siya, sir, na nagsabi pa rin siya na, baga, sir, pinipilit pa siya na nagsasalita, sir. Pero hindi ko na siya ganun maintindihan. Pero para sa akin, sir, resume ko is parang nagpapaalam na sa sir. So, ganun lang, sir, ginanon ko na lang, sir, yung mata niya. Kasi nga, talagang, wala na rin akong nakita na may pag-asa pang sir, dahil nga dito nga sa ulo yung tama, basag dito. So, yun, sir, yung naging sir, naging situation sa area. So, another isa pang kailangan namin, sir, ng mga platoon leaders doon. Dalawa kami doon, sir, sa baba, abangan doon si CO. Tapos pumunta sa baba si CO. Kung paano namin sabihin doon sa mga sir, sa mga wounded na na hindi sila malumural. Ilan ang wounded? 24 yung wounded, sir. Bali, 21 yung fatal doon, sir. Puro fatal, sir. Hindi na talaga makatayo. Yung andun yung mga sharp nail, sir, sa Tapos yung iba, sir, yung mata, na rin, na wasak na din, sir. So,
maraming wounded, sir. So, hindi mo rin pwedeng sabihin, sir, na marami ring namatay kasi baka malumural, baka mawalan pa sila ng ano. Kaya ang ano na lang namin, sir, ng mga platoon leaders, buti na lang, sir, yung mga platoon leaders din is hindi, sir, napatal. Sa lahat sa amin, sir, ako lang yung medyo tinamaan konti, sir, ng ano, ng sharpnail. Pero hindi naman, sir, ganun kapatal. Kaya hindi ko na iniisip yun, sir. Command pa rin ako ng command. So, yung lahat ng mga platoon leaders at saka yung CO, sir, is talagang nag-function din, sir, as ano, sa kabila ng ganun. Dahil hindi naman, sir, namin inaasahan na ganun talaga, ma-ambush kami ng ganun. Dahil ang dinaanan namin, sir, is we follow the SOP. Hindi kami dadaan doon sa may ilog dahil alam namin, sir, kapag doon kami dadaan sa ilog, violation na yon. At ang pangalawa doon is talagang nasa alanganing area kayo. Disadvantage talaga agad. Kaya dito kami tumaan, sir. So, since gabi na, sir, yun din nga ang nano namin, sir, hindi na rin nakita, sir, ng leading, yung indicator, sir, ng landmine. Kasi, syempre, sir, kung medyo maliwanag ba yun, sir, makikita mo kahit paano yung indicators ng landmine. However, sir, hindi na natin kasi siguro, sir, madilim na rin sa area, sir, dahil masukal. Dahil yun naman talaga, sir, yung natin, kung saan yung mahirap, dapat doon tayo. So, hindi na na-detect, sir. So, hindi rin namin namalayan, sir, na doon rin pala nila inilagay. So, kinabukasan, sir, nakita ko, sir, yung pinangyarihan, sir. Talagang devastating, sir, yung dahil nailagay talaga, sir, nailatag, sir, nila yung landmine nila, sir, doon sa mga kahoy na kung saan nandun din kami halos sir. Kung ganun kalaki yung poste yung kahoy, kalaki ng poste, sir, nahati talaga yun, sir. So much more, sir, yung tama sa tao. Kaya grabe yung, sir, yung mga forma rin, sir, ng tropa ng tinamaan na yun. Then, kinabukasan, sir, sinurbin namin yung taas, sir. May mga landmine pa na naiwan doon. Din yung mga baka, sir, ng mga pinistuhan nila, sir, nando doon. So, sir, dahil napakahirap, sir, dahil sir, yung mga kasama mo, habang nagagamot kayo ng habang nagagamot kayo ng mga sugatan, yung iba yung kasama, sir, napatay, sir. Parang yun na rin yung ginawang una ng sir, ng tropa na sugatan. Tapos yung ibang tropa, sir, nagpapaalam na sir, kung mamatay ako, mga ganun. So, sir, kung baga, ikaw as a leader doon sa ground, ano ba yung dapat mong isipin at ano ba yung dapat mong gawin na hindi ganun yung magiging thinking nang sa ganun masalba pa natin. Kasi yan, sir, mind conditioning lang naman yan, sir, para nang sa ganun, meron pa siyang fighting spirit, sir, hanggang siya makarating doon sa hospital. So, again, sir, yung ginagawa ko na lang doon sa part ko, kasi doon siya ginagawa din ng ibang platoon leader, is talagang pinapahimural ko sila, especially kapag ang tagal naman ng chopper, hindi pero naintindihan naman namin, sir, yung pangyayari sa chopper, sir. Kasi, na-encounter kami, sir, ng alas 5 ng hapon, sir. Na nakuha kami, sir, alauna na, sir, ng kinahaponan. Kaya ang isa pa sa challenge, sir, is yung lalapagan, sir, ng chopper is malayo doon, sir, sa pinangyarihan namin. Kaya yung pagdala, sir, mismo ng mga wounded at saka ng mga patay is pahirapan din, sir. Kaya ang ginawa pa rin namin, sir, is tuloy-tuloy pa rin kami, sir, kasi nga ang pinaka-importante is meron kaming ma-establish na maanuhan ng chopper. Yung sa ganun, sir, yung mga wounded, yun yung mga priority. So, yun po, sir, ang naging ko lang doon, sir, is talagang yung first encounter ko, sir, na hindi ko siya makakalimutan dahil pero naman doon, sir, yung patayan, doon yung wounded. Akala ko, sir, sa TV lang mangyari. Ako personally, sir, yung nandoon sa ground. And marami akong lesson learned, sir, na nakikita doon. Marami akong mga bagay na kailangan kong magamit in the future na magiging operations ko, sir. So, yun po, sir, yung
Hindi ko nga sir actually sir kinikwento kasi naiyak ako sir every time na maano ko sir dahil yung mga tropa na yun sir na mga namatay is very close sa akin sir. At sa lahat ng operations namin sir magkakasama-sama kami. Tinuturuan nila ako kung anong dapat. So ano yung maging tapos at the end of the day sir sila rin pala yung naging casualty. But I am very thankful sir sa mga tinuro nila sir na yun din sir yung kinagamit kong sir advice. Hindi ko rin sir binabaliwala. So na malaking tulong sir na yung mga enlisted personnel din sir kailangan ma-hears mo din sir yung mga advices nila. Nang sa ganun kapag ganung situation ikaw as baguhan na leader kailangan mo mag-step up. Yun po sir yung naging situation ko sir. First encounter sir. Na rest in peace sa mga kasama mo. And Yes sir. bigla ako napatahimik.